Magandang gabi po sa ating lahat. At isang mapagpalang gabi na naman po sa ating lahat. At alam ko po, mag-uusap po ang Panginoon sa ating sa Lord ito. At I believe na may ihinanda ang Banal na Espiritu para sa atin, para po tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Amen. At tayo po ay narito, nagpapakumbaba. We are expectant na mayroong gagawin ng Diyos sa gabi. At din po sa ating mga online viewers. At magandang din po sa inyong lahat. I believe mayroon pong nilatag ang Diyos na para po sa ating lahat at tayo po ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Anyayaan ko pong bawat isa na buksan po natin ang ating mga puso, papasukin natin ang Banal na Espiritu Santo at imbitahin natin ang presensya ng ating Panginoon at ang Banal na Espiritu. Lord, maraming pong salamat sa gabi ito. Alam ko po, Panginoon, alam ko namin, bago pa lang kami pumunta sa lugar na ito, Panginoon, nauna ka ng nag-aantay dito. Yes, Lord. Alam ko namin sa gabi ito, mayroong kang ibang bahagi, mayroong kang ibibigay sa bawat isa. Sa bawat pangangailangan spiritual, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, Ikaw po ang higit na nakakaalam ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon. I believe, Lord God, and we believe na mangungusap ka sa gabi ito, Panginoon. Malaya kang mga kilos sa lugar na ito. Patuloy mo kausapin ang iyong mga anak. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Patuloy namin itinataas ang iyong lingkod na siyang gagamitin sa gabi ito. Patuloy mo siyang gamitin, mag-usap ka sa pamamagitan niya, Panginoon, at continue to give her, Lord, the knowledge and the wisdom, even visions of creation, Lord God. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Malaya kang makakilos, Panginoon. Maging din ang maglilid ng praise and worship, Lord. Continue to bless him, O God. Gamitin mo po siya para mabuksan ang lumawan ng langit upang kami akayin, Panginoon, sa pagsamba. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kaitas. Maparangalan sa lugar nito. Tinitiwala namin ang nalalagay pang oras, Panginoon. Yes. Ikaw na po ang maghari, Panginoon. Pangunahan mo po bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa kanila ay Panginoon sa
sa papasahe, sa pagligo, pagsuklay. Ayan, at magandang gabi din sa mga kasama natin dyan online. Ayan, gusto makita yung pangalan, pero may nakikita akong number, may tatlong online dito ngayon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan. Ako na rin po ang projector dito sa harap para kanina kasi walang boses si Pastor Leg, literal. Parang boses niya. So nakikusap siya sa akin na mahal kailangan mong tulungan ko. So sige, kahit hindi man masyadong mahabang ang tiwahitan, sabi ko, from the heart, inalayan natin ang awit na ating Panginoon. Amen! So medyo maaga tayo magsisimula ngayon. Amen! Para naman makarami. Ayan. Mag-umpisa po tayo sa isang picture. O, di ba? Di ba pakita ko sa isang picture? Wow! Ano yan? Sabi ni siya, wow! Kaya, gusto ko suriin ng mga nakakita. I hope na nakikita ng mga nandyan sa online. Nakikita niyo ba? Yung picture. Ayan. Ano sa tingin niyo yan? Sige na. Kung nakikita niyo, i-type mo nga. Ano sa tingin niyo yan? Barko. Barko, yes. At anong parte ng barko yan? Sa mismong control room. Control room, exactly. So, ito po yung room kung saan nagsistay ang kapitan ng ship. At dito nila kinokontrol yung kung saan tutungo yung buong barko. No? Saan sila iliko ba sila? Hihinto ba sila? Uusad ba sila? No? Hindi ko lang alam kung mayroong ship na umaatras. Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa navigation ng ship. Pero hindi ko maisip kung umaatras bang ship. Diba? Hindi ko alam. Anong idea? Naisip ko ba yun? So, hindi ko alam kasi ang alam ko, ang ship pa bante. Maybe they're not, sabi ni Sean. Hindi ko sure. Ay, oo nga pala. Wala si Pastor Leg. Suksok naman ang aking microphone. Yan. Isasaksak yung microphone. Sige po. Yun. Basta tanggalin mo yung charger. Tapos may butas pa yan para sa charger din. Sa kabila. Yun. Yan. Isaksak mo muna. Oo, yung butas isasaksak mo yan. Yan. So, naayos po ang ating audio ngayon para mas malinaw yung aking boses. Kita naman yata yung control rooms. Ilapit mo, Pastor, para yung damage. Yan. Okay. Para naman yung mga online, nakaka-connect sila. Yon. So, ito po yung control room ng isang ship. O, di ba? Ganda. Diyan nagda-drive. Diyan nagmamaniobra. Diyan nagmamaniobra ang captain of the ship. Okay? Tapos makikita nyo, hindi lang isang upuan actually, dalawa. Yung iba, mayroong pang mga controller sa baba kasi iba-iba sila ng trabaho. No? Mayroong mga nakamonitor sa panahon. Meron yung mga mababangga nila. No? Meron silang mga gauge kung ano. At kasi kapag ikaw naglalayag ka sa tubig, napakahirap na dumepende sa mata. Di ba? Kasi syempre, puro blue yan. Blue na yung dagat, blue pa yung langit. Tapos, kung malayo pa yung barko na paparating, mabilis ang takbo. Sa umpisa, wala kang nakikita, biglang mamaya nandyan na. No? So, kailangan, malayo pa lang, meron nang agad na didetect yung, may radar yun. May radar na agad yung nadidetect yung mismong ship, nakikita ng kapitan, para malayo pa lang kung kinakailan nilang umiwas, iilag sila, di ba? Nakikita na nawawarningan na earlier. So, ito yung pinakakwarto kung saan makokontrol nila yung napakalaking ship. Regardless of how big the ship is, ito yung room na magkokontrol. Kung pakaliwa, pakanan, hihinto, uusad, di ba? So, napaka-important po ng kwartong yan. No? Sa ibang mga itsura, meron ding mga ganitong klaseng, ito mas simple. Ito, tingnan nyo to. Yan, di ba? Mas maliit lang siya. Ito mas maliit sigurong ship yan. So, pansin nyo, ship control room nakalagay. So, meron din silang mga monitor systems dyan, at ito yung kanilang
steering wheel, no? Hindi na yung wheel ngayon eh. Hindi na masyado. Parang ano na, yung joystick na lang. So, nakokontrol na nila dyan. So, yan ang control room ng isang barko. Ayun. Hindi po ako naglalayag. Never ko pa pong na-try. Pero kumuha lang ako ng picture kasi tungkol dito ang ating topic sa gabi ito. No? Tignan niyo ulit yung pangatlong picture. Okay? May dalawang magkaibang picture dyan. Ano yung una sa kanan? Itong gray. Ano to? Puppet. Okay. So, mapapansin niyo ang puppet, may kumokontrol, no, sa puppet. Sino kumokontrol sa puppet? Kung sino man yung may-ari, no? May hawak sa kanya. At yung may hawak doon sa puppet, may tali, no? Tinatali ang bawat bahagi ng katawan ng puppet para pag, halimbawa, ginanyan niya yung daliri, gagalaw yung puppet. Tignan niyo naman dito sa kabila. Ano kayo nangyayari sa driver na to? Nawawalan siya ng preno. So, pansinin niyo, opposite tong picture na to. Itong picture na to, dito ko nadaan sa likod, backstage. Itong picture na to, control, no? Kinokontrol nung kamay yung puppet. Ito naman, out of control. Wala nang control yung driver. Anong mangyayari sa sasakyan pag walang control? Bangga, aksidente, no? Pwedeng ma-wreck yung sasakyan. At pinakamasama, pwedeng mawala ng buhay yung mga nakasakay, di ba? Delikado. So, pagtatanungin ko kayo, masama ba ang control? Sino ang magsasabing masama ang control? Depende kung sa nagko-control. Tama? Ano pa? Sige, pakinggan niyo yung mga kuro-kuro nila kasi ako lang yung may mic online kaya hindi niyo maririnig eh. So, sasabihin ko sa bibig ko kung ano yung mga input nila. Masama ba ang control? No. Okay, so karamihan dito sa aking audience, no, sabi nila. Sabi nung isa, depende sa kumokontrol. Tama? Ano pa? Ano pa? Bakit yun nasabing hindi naman masama ang control? Order, para may kaayusan, di ba? Parang ito, pag na-out of control ang isang sasakyan, patay, walang order. Problema, di ba? Wala ka safety. No? Pag wala kang control. Ano pa? Ano pa? Saan niyo pa nagagamit ang control? Saan niyo pa naririnig pag sinabing control? Remote control, di ba? Kahit wala ka dun mismo, hindi mo mismo pinipindot yung TV, meron kang distansya, pero nakokontrol mo, no? Wireless, remote control. Ano pa? Saan niyo pa naririnig ang control? Ano, no? Pwede mong i-program, no? Ang control. Kunwari, pagka after 30 minutes, pag tulog ako o gising, mamamatay yung TV. Di ba? Pwede mo i-control. Ano pa? Ito. Narinig nyo na ba ito? Quality control. Yan, narinig nyo na ba yan? No? Ano yung sabihin ng quality control? Sila yung kumukontrol, nagsasala ng mali. Yung quality mismo ba na-assess? Yun. So, gusto ko yung word na ginamit. Assessment. Wow, ganda. Nice word. So, sabi ni Kuya Hiro dito, sila yung sumasala, sila yung nag-a-assess kung may makailangan alisin para ma-maintain yung standard, sabi ni Pastor Lek, no? Para yung standard ay hindi bumagsak, no? Kasi kapag bagsak sa standard, aalisin, reject, no? Hindi pwedeng ipadala, hindi pwedeng ibenta. Pagbagsak sa quality, control. So, may negative connotation ang control. Siyempre, pagka yung parang ganito, halimbawa, tao, gusto mong kontrolin. Siyempre, negatibo yan, di ba? Negatibo. Pero, mayroon din pong positibo sa control. Kasi, kung wala ka ring control, out of control, nako, delikado rin ang ating buhay. Mapapariwara din tayo. Ngayon, look at this. This will be the main verse of each and every one for us tonight regarding the word control. Sabihin nyo nga, control. Okay. Let's look at 1 Chronicles 29:11 to 12. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty.
For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as the head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand is to make great and to give strength to all. Sa verses ito, Pastora, wala namang word na control dyan. Oo, alam ko po, hindi binanggit yung salitang control sa word, sa passage natin. Pero pag binasa niyo po ang ibig sabihin ng verse na ito, ibig sabihin, lahat ng control ay nasa Diyos. Sabi niya, ang lahat daw ng nasa langit at lupa ay sa Diyos. Amen ba? Sa kanyang paghahari, yours is the kingdom. Ikaw ay exalted as the head above all. You rule over all. And in your hand is the power and might to make great and give strength to all. Kaya po sa passage na ito po ang pinaka-main verse dahil ito ang magpapaalala sa atin kung sino ang may control. Okay. Kaya tignan niyo yung picture. Yan. Diba? Yung binasa kong text, sa kamay ng Diyos. Diba? Nabasa niyo doon, in your hand is the power. Nasa kanya daw lahat ng kapangyarihan upang bigyan ng greatness at strength ang sino man. Kaya ang sino ang master ng lahat ng control? Ang Diyos. Shall we pray? Amen. Lord, nagpapasalamat kami sa napakagandang paalala mo sa amin na ikaw ang may control sa lahat ng bagay, Diyos. Nothing is out of your control, Lord God. You are sovereign and nothing is out of your sovereignty. Dalangin namin, O Diyos, na ipaliwanag mo sa amin ang kahalagahan ng control mo at ang buhay namin na ilalagay namin sa iyong control, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na maging bukas ang aming puso't isip, ang aming atensyon, ang aming pangunawa, nang sa gayon lahat ng ipapahayag mo ay maging malinaw sa amin. Banal na Espiritu, kasihan mo, O Diyos, ang bawat salita na aming tutuklasin na maging malinaw ang bawat bagay na ituturo mo sa amin. Pagkaisahin mo kami sa puso, pagkaisahin mo kami sa Espiritu, ang sa gayon, malugod ka, Panginoon, sa serbisyong ito, sa gabi nito. Ikaw lang maitaas at madakila, itago mo po ako sa iyong likuran, sa pangalan ni Jesus. Amen! Wow! Control! Sabihin ulit natin? Control din. Sis, bro. Control. Definition. Sa biblical context po, control refers to the exercise of authority, power, or influence over oneself, others, or circumstance. So, ginamit po sa Biblia yung konsepto ng control, hindi lamang ang Diyos na kumokontrol sa iba, ngunit maging ang kumokontrol sa sarili, kumokontrol sa iba, at kumokontrol sa mga circumstances, o mga sitwasyon, o mga hinaharap sa buhay. So, hindi lamang po ito mind control, okay? Hindi po ito per people control only, no? Pero, tinatakol sa Bible ang tatlong aspeto na to. Control sa sarili, control ng iba, at control sa mga circumstansya o mga sitwasyon. Habang nagre-research ako, sabi ko, parang mas maganda kung kuha tayo ng mga salitang Tagalog, kung saan maitutumbas natin yung word na control. 4 na salita ang nakalkal ko sa diksyonaryo para i-translate ang control. Look at this. Una, pamamahala. Diba? Parang ganito po, ang kaayusan sa Baguio City ay nasa pamamahala ng kanyang gobyerno. Tama? Amen. Kanina, kinabahan kami.
Kasi nalimutan naming lahat na coding kami. Pambihira. Nandyan na kami sa kalagitnaan ng session road. Biglang, teka, anong araw ngayon? Sabi ni Pastor like, hala, Wednesday ngayon. Patay! Coding tayo. Sus, nagpanik ako. Ibaba niyo ako dyan sa tabi, tapos umexit na kayo. Yung papauwi na sila. Sabi ko, detour na, exit na kayo. Kapag sakaling nahuli, sabihin, try nyo mag-sorry, sabihin nyo, pauwi na kayo. Kasi talagang nalimutan namin, aminado po kami doon. No? Na kinabahan kaming lahat. Kasi babanggain namin ang namamahala sa Baguio City. Napakabuti talaga ng Lord. Hindi nga biyaya eh. May habagan sila, may awa si Lord sa amin dahil suspended pala ang number coding ngayon. Mula April 8 hanggang April 24. Oo. Buti na lang! So, sabi na, takot na takot ako. Tumawag ako kay mama, sabi ko, Ma, malilate akong konti kasi hindi na ako pwedeng ihatid dyan. Naalala namin na coding ako. Ay, coding kami sa sasakyan. Sabi niya, hindi anak, lifted ang coding. Sabi ko, ha? Totoo ba? Sabi ko, hindi ka nagjo-joke? Sabi niya, oo, ang alam ko, dali, tignan mo. Di syempre, punta ako sa reputable source, sa Public Information Office. Tingin ako agad sa cellphone. Nakalagay doon, lifted April 8 to 24 and will resume this Monday, April 27. Sabi ko, ay, mercy ng Lord. Tapos pagkatas nun, sorry kay Lord. Lord, sorry talaga. Sabi ko, nalimutan ko talaga. Sabi ko, Lord, sorry. Thank you, Lord. At buti na lang inabot kami ng iyong habag at hindi kami magbabayad ng penalty. No? So, bakit? Bakit ganun, Pastor? Ba't mo kinento yan? Kasi, ang may control ng traffic sa Baguio ay ang gobyerno nito. Okay? Pag tayo ay mga taong ayaw sumunod sa kanilang pamamahala, tayo mga taong out of control, anong gagawin sa mga out of control? May punishment. Magkano ang penalty nun? Alam niyo ba? 500. Sayang din yun. Sabi ko, Lord, thank you. Sorry talaga. Susunod, hindi ko nakakalimutan. Di ba? Kasi pamamahala. Ang pamamahala ay control sa kanyang kinasasakupan. No? Para mayroong order. Para hindi sabog-sabog. Para hindi trapiko. Parang gano'n. Example lang yon. Pangalawang salita na pwede nating i-connect sa control ay ang salitang kapangyarihan. Okay? Sa English yan yung authority, omnipotence, dominion, command, control, faculty. Okay? So, pag pala control sa Tagalog, pwede natin gamitin din ang kapangyarihan. Okay? So, halimbawa, sa sasakyan, kahit pa anong salita namin, dito tayo sa kaliwa, dito tayo sa kanan. Sino ang may kapangyarihan? Ang driver. Kasi siya ang may control. Kahit pa bungangera si Mrs. na nasa passenger seat, dito tayo, traffic jam, kahit anong opinion niya. O kaya yung opinion ni ate sa likod, ay, mas traffic dyan. Opinion ni kuya, ay, huwag dyan, lubak-lubak dyan. Kahit anong opinion nila. Pag si tatay, dumiretso, talo silang lahat. Kasi siya ang may control. Di ba? O yung kung sino man ang driver, halimbawa, siya ang may kapangyarihan sa sasakyan. Pero itong kakaibang word din sa control, sa Tagalog. Iba naman, ibang pananaw, pagtitimpi. Oo nga, no? Naisip niyo ba yon? Na ang pagtitimpi, pagtitiis, pagpipigil, diba? Ay, meron na pala yan. Ay, isang form din ng control. Di ba? Halimbawa, ininis ka. Talagang, Ayan, mga bata, nangungulit sa'yo. Huwag ka pupunta dyan. Doon pa talaga po. Sabi ng huwag pupunta. Di ba? Yan. Diyan naman matites ang ating control. Saan? Sa emosyon. Sa inis, sa galit. Di ba? Sa himutok. Di ba? Control sa himutok. Pagtitimpi. At mayroon pa isang pagpipigil. Ayun. Parang ganun din. Very similar. Pero kung minsan,
Pagpipigilan mo, di ba? Kinokontrol mo. Halimbawa, may away sa daan. Di ba? May away sa... Pagiging mo. Di ba? Di ba? Pag... di ba? Pag talagang gigil na gigil ba? Gigil na gigil ba? Ikaw pipigilin mo. Gusto mong kontrolin yung sitwasyon. Gusto mong kontrolin na hindi sila mag-away o magkagulo doon, magskandalo doon. Di ba? O lately, may nangyaring ganyan doon sa pinagtatrabahuan ng isang kapatid dito. Talagang, namagitan, blessed are the peacemakers. No? So, napakalaki ng saklaw when you say the word control. Tama? Hindi lang siya basta control. Hindi lang eh. Marami tayong bagay na dapat ikonsidera pag pinag-aaralan natin yung word na control. Now, let us talk about the biblical truths about control. Number 1, at yun na yung unang-una din natin dahil sa passage na binasa natin. Number 1, God has ultimate control. Siya ang may control ng lahat. Akala ko ba, Pastora, ang may control sa Baguio ay Baguio City? Yes. Pero may mas malaki pang pwedeng kumontrol sa kanya. Kunwari ang gobyerno ng lalawigan, ano ba yung Cordillera Administrative Region. Halimbawa, di ba? Kung saklaw siya noon. O may mas malaki pa lalo ang gobyerno ng Pilipinas, national government. O may mas malaki pa yung ASEAN, yung mga Asian countries. Paglabas sa Earth, meron pa ba? Meron pa rin. Walang iba kung hindi ang Diyos na may ultimate control. Kaya kung sa tingin mo, ako ang mayor dito, ako may control. Akala mo lang, napakalaki niyan, may mas malaki pa dyan na may control. Look at Psalm 103 verse 19. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Lahat daw ng pamamahala ay nasa Diyos. Mataas pa siya sa kahit na anong gobyerno. Mataas pa siya sa kahit na anong kingdom. The Bible affirms God's ultimate control over the universe. His sovereignty is evident in creation, providence, and redemption. Okay, tatlong bagay. CPR. Ano yung CPR? Creation, providence, redemption. Sabihin niyo say it after me. Creation, providence, redemption. Kaya pag may bagay na created, sino ang may control sa kanya? Ang Diyos. Pag may pangangailangan sa provision, sino ang may control ng provision? Ang Diyos. Pag merong pumalpak at kailangang i-restore, at kailangang ayusin, at kailangang iligtas, sino ang may control? Ikaw ba? Nilikha ka ba ng Diyos? Nilikha ka ba ng Diyos? Sinong may control sa'yo? Sino ang nagbibigay ng pangangailangan mo? Kaya sinong may control pag may pangangailangan ka? Ang tanong, ikaw ba ay niligtas? Tinubos? Sino ang tumubos sa'yo? Diyos. See? CPR. Tanungin natin, kunwari, ang aso nilikha. Tama? Yes. So may control siguro sa kanya ang Diyos. Pero siya ba ay niligtas? Hindi na kailangan. Ano? Pero nasa control pa rin siya ng Diyos. Dahil nilikha siya. Correct? No? CPR. Doon sa tatlong qualification na yon, when it falls under those three categories, God has ultimate control. Okay? Okay, mag-alala. Unti-unti natin yung kakalkalin. Okay? Hindi po ito dogmatic na rule at law. Okay? Ito po ay unti-unting binibuild up ko para lang maintindihan ng bawat isa. God has ultimate control. Romans 8:28. Alam natin yan.
We know that God works all things together for the good of those who love Him according to His purpose. I'm so sorry na nag-click ko. Ayan. Sabi sa baba, God's control is not arbitrary. Ano ang arbitrary? Di ba? Arbitrary. O, tuloy ko na lang muna. Kunin nyo kung try natin tignan sa context clues, no? God's control is not arbitrary, but is exercised with wisdom, justice, and love. He orchestrates events according to His divine plan. Okay? Ang ibig sabihin po ng arbitrary, makinig para alam na ang ibig sabihin ng arbitrary. Ang ibig sabihin po ng arbitrary ay random choice or impulse. No? So, ang tinuturo dito sa atin ng teksto na to, ang pagkokontrol ng Diyos ay hindi lang base sa impulse o random lang na feeling ko ito yung tamang gawin. It's not based on a random choice or an aggressive impulse. Ay, masama yung ginawa ni Elsa. Sige, punish natin siya. Ganon. Ay, masama yung ginawa niya. Ay, mabuti yung ginawa niya. Sige, hindi po ganon. Ang pagkontrol ng Diyos ay base sa kanyang wisdom, justice, and love. Nakabase po sa kanyang katalinuhan, sa kanyang hustisya, at sa kanyang pag-ibig. It means it is planned, it is wise, and it's fair. Ganun po mag-control ang Diyos. Hindi patas. Yun, that's the word. Hindi katulad ng mga iba, pag depende na lang. Tignan natin. Di ba? Ganyan ang tao pag sambahan tungo ng buhay mo. Depende na lang. Weather lang yan. Yeah? Ang Diyos po, siya ay may Diyos ng kaayusan. That's why He controls not arbitrarily, but with a basis of wisdom, justice, and love. Okay, yan ang katotohanan. Kaya nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay hindi random. Ay, nagkataon lang. Nakilala ko na to nung high school kami. Tapos nakita ko ulit ngayon, ano na pagkakataon na, no? Kataon na naman. Sa Lord, there are no accidents. There are no coincidence. Hindi nagkataon lang. Chumambash na shoot. Hindi. Lahat po ito ay control niya. Kahit na pag-cross ng landas ng dalawang tao, pag-cross ng landas ng dalawang pamilya, pag-cross ng landas ng dalawang destiny, lahat yun, kontrolado niya. Yeah. Nag-cruise ang landas. Wow, grabe. What a word, Pastora. Di ba, minsan, nakasakay mo sa jeep, tapos hindi mo alam, mamaya, nakasalubong mo na naman. Mamaya, bumili ka sa tindahan. Beses ko na nakita to sa isang araw na to. Parang may pinapahiwatig na si Lord nito. Di ba? Manang, kumusta ka? Ito nga sakit ng ulo ko. Gusto mo pag-pray kita? Mas na-share mo yung gospel. Yung pala ilang oras na lang, masustroke na siya. Lahat pala yun, control ng Diyos. Alam niya, tik-tak, maubos na yung oras nitong taong to. Kailangan na niyang marinig ang gospel. Sino pwede kong i-storbohin dyan? Pwede ba i-storbohin si Christopher? Christopher, dito, sharan mo yun. Paubos na oras niya. Wala palang coincidence. Kung bakit may conviction kang ganyan. Kung bakit nakita mo na naman siya. Siya na naman. Diba? Nothing is by accident in the control of God. Okay. Tingnan natin. Number 2, truth. Mamaya po natin pagtatagpo-tagpuin ito, ha? Number 2, truth. Ay, ba't ayaw? Ayan. Man has received a measure of control and responsibility. Okay. Nilinyahan ko yung measure. Bakit? Ano ibig sabihin ng measure? Mayroon pong sukat ng control na binigay sa atin. Pero take note, kaya ko in-underline yan kasi hindi nilagay lahat
ng control sa atin. Mayroong sukat, okay? Mayroong tamang proportion ng control at responsibilidad na ibinigay sa tao. Hindi po lahat, inuulit ko po, hindi po man ang supreme control. Hindi po man ang ultimate control. Sino lang? Ang Diyos lang, ang ultimate control. Ngayon, ang tao bilang kanyang nilikha as a co-creator, as an image, according to His image and likeness. Sabi ng Genesis 1:28, binigyan tayo ng portion ng control. Ayun, no? Sabi niya, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, roll over the fish of the sea, the birds of the air, and every creature that moves on the ground. No? So, binigyan tayo ng portion o isang bahagi ng ating pwedeng kontrolin. Humans are called to exercise stewardship over creation, reflecting God's character in their governance. So ito po yung legal na pwede nating i-exercise ang ating control and responsibility. The creation. Tama po ba? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Okay, tandaan natin. Ito, medyo straight to the point to, ha. Kung hindi mo nilikha, huwag mong kontrolin. Ulitin ko yun. Kung hindi mo nilikha, huwag mong kokontrolin. Naalala niyo yung CPR? Yung creation, ang may control, yung creator. Kung hindi ikaw nag-create, wala kang karapatang mag-control. Kaya yung katabi mo, ikaw ba nag-create niyan? Yung nasa harapan mo, yung nakatayo dito, kayo ba nag-create sa akin? Ako ba nag-create sa inyo? Kaya hindi ko kayo pwedeng kontrolin. Hindi nyo rin ako pwedeng kontrolin. Hindi tayo pwedeng mag-control ng tao. Sino nag-create? Si God. Sino ang magkocontrol? Yung Creator. Okay po ba? Ito pa. Kung hindi sa'yo, huwag mong kokontrolin. Okay. Meron iba, ay, alam mo, kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na yan. Bakit? Marriage mo ba yan? Okay. Huwag mong kokontrolin. Hindi naman yan sa'yo. Okay po. Mamaya. Sabi ko hinay-hinay kasi building blocks yung ating iniisa-isa ko pa, isa-isang hollow block bago natin ibuuin, ha? Okay. Ito ba? Kung aangkinin mo yung control, ikaw ang mananagot. Okay? Ako na bahala. So, pag pumalpak, ikaw ang sisi. Okay? Ito po ay principle. Okay? Malalaking principle yan na bibigyan natin ng backing o supporting ng scriptures. Basta tandaan mo, wala po tayong karapatang mangontrol ng ibang tao, ibang buhay, at kung aangkinin man natin ang control, ang accountability ay nasa atin. Okay po ba? Okay po. Sige. Tuloy natin. Sabi ko mabigat yung tatlong sentence na yun eh. Man has received a measure of control and responsibility. In Galatians 5:22-23, these are the 9 fruits of the Spirit, and the 9th fruit of the Spirit is about control. What is the control? Self-control. Okay? Self-control is a fruit of the Spirit that involves the ability to govern one's desire, emotions, and actions in accordance with God's will. So, kanina, legal na i-exercise natin ang ating control sa creation. Tama po? Okay? Legal po yun. Pero hindi niya sinabing control Eve or control other persons. Ang sabi niya, control the birds, the fish, and the creatures. Tama? Okay, legal yun sa creation. Pangalawa, sino pa pwede mong kontrolin? Gusto mo mangontrol? Sarili mo. Good news! Pwede ko palang kumontrol ng tao, pero ikaw yung i-control mo. Sabi mo, Joy, ang pwede mong kontrolin, si Joy.
Okay? Sarili natin, pwede nating kontrolin. So, ito po yung binigay na portion sa atin ng Lord. Kanina, sabi ko, yung Creator lang ang may control sa creation. Pero, sa passage na to, binigyan din niya tayo ng control sa sarili. Pumayag din si Lord na, sige, okay, pwede mong kontrolin ang iyong pag-iisip, ang iyong emosyon, ang iyong galit, ang iyong reaksyon. Basta sarili mo, anak, go! You can control yourself. Amen! Okay, so hindi na kayo nalilito ha, hindi kayo nalilito. Kaya lang, yung katabi mo, hindi yun yourself. Yung kaharap mo, hindi yun yourself. Actually, kahit asawa mo, hindi yun yourself. Correct? Mayroon pa rin hangganan sa ating control. Biblical verses regarding self-control. 2 Timothy 1:7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline or self-control. Okay? So, ang spirito ng Diyos hindi magdudulot ng takot, pero magdudulot ng control sa sarili. Okay? Kaya, bakit hindi mo tinuloy? Di ba? Ano mo yan? Pangarap mo yan. Yung spirito ng Diyos, iba yung nilid sa akin. Pinigilan ko yung sarili ko kahit gustong-gusto ko na talaga. Di ba? Minsan mayroon pong katok ang banal na spirito para kontrolin ang sarili. Di ba? Minsan may naririnig ka nagmamayabang. Ay, ako nga natapos ko nga ganito. Alam mo ba, ang dami ko na-accomplish. Ang galing-galing talaga nung ano namin. Buti nga, doon ako nakapagtapos. Woo! Tapos kuminsan ikaw, nasa irita mo, dahil alam, ganun ako natapos kaysa sa dyan. Parang ang sarap patulan, di ba? Parang, ganun bayan ng bayan na, kaya ako nga, di ba? Parang ang sarap tapatan, kasi ang yabang. Pero minsan, sasabihin ng Holy Spirit, huwag mo nang patulan. Nung nagmamayaan mo siya, kaya may self-control. Tama. Hindi ka matatakot, naku, baka masapawan niya ako. Dami niya pa namang pinagmamalaki. Minsan, kapatid, hindi mo na kailangan magmalaki. Correct. Proverbs 25:28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Ang isang tao walang control ay parang isang syudad na walang ano yung tawag doon? Protection, di ba? Wala man lang city limits, wala man lang guard sa mga boundaries. Pwede lang pasukin ng kahit na sino. Ganun din tayo, pag wala tayong control sa emosyon natin. Ba? Halimbawa, nainis ka lang. Ano ba naman yan? Ang traffic. Tapos, binasag mo na yung jeep na sinasakyan mo sa galit mo. Ganun ka pag wala kang control. Kaya hindi pwedeng wala tayong control. Proverbs 16:32, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than who takes a city. Kung kaya mong pigilin ang iyong sarili, mas okay ka pa kaysa sa mga malalakas na yan. Di ba? Kaya pansinin niyo po, yung mga malalaki ang katawan, laging sila din yung nai-involve sa gulo. Ba? Kasi minsan niyayabang nila yung lakas nila. Po? Suntok lang kita. Baging kita dyan. Di ba? Sila rin yung walang control. Pero sabi ng Biblia, mas mahusay ka pa kung kaya mong pigilin ang iyong sarili. Aanin mo yung lakas na yan kung basta-basta na lang sumasabog yan. Di ba? 1 Corinthians 10:13. God is faithful and will not let you be tempted beyond your ability, but will provide a way of escape. Kung talagang may relasyon ka sa Diyos at talagang sumasandal ka sa Kanya, tutulungan ka rin naman ng Diyos. Kaya mong pigilin niyang sarili mo. Number 3, truth. Human should not control another human. Pastora, paano yung magulang at yung mga anak? Mga kapatid, iba po yung training, discipling, discipline, sa control. Okay, control, gato. Anak, hinga. Ilabas ang hinga. Gusto mo ba kinukontrol mo anak mo lahat ng gagawin niya? Di ba? O anak, umihi ka na. Anak, magbawas ka anak, maligo ka anak, lahat. Sasabihin natin. Hindi, di ba? Tuturuan natin ang
mga bata. Pero hindi natin kinokontrol ang mga bata. Okay po? Sabi ng Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. This mutual submission, ito yung kakaiba eh. Ang mutual submission na ito ay form of control. Akala ko ba, Pastora, bawal mangontrol ng ibang tao. Bakit may mutual submission that fosters harmony and reflects Christ's love? Pagdating po sa human relationships, itinuturo sa atin ng Biblia na hindi mag-focus sa iba kung hindi sa sarili. So, paano magkakaroon ng order sa relationship kung ayaw mong mangontrol ng iba? Paano na lang, hindi, ako dapat masusunod, hindi, ikaw dapat masusunod. Paano na tayo yan? Kung walang magkocontrol, Pastora. Sabi dito, mutual submission. So, ang isang Kristiyano, hindi mo kailangan puwersahin kapag tunay siyang Kristiyano. Siya ay matututong magpasako. Para maintindihan niyo po ito, kailangan nating basahin yung buong context. Okay? Ito kasi yan. Ano po yan? Hanggang 33 ba o 34 yan. So, mahaba po yan. Kinuha ko yung mga relevant verses, ha? Kasi napakahaba ng passage. Okay po? But I advise, please, basahin niyo po ito. Ayan o, read full context. Okay? Basahin yung buong kwento o buong chapter kung po pwede. Okay? Bibasahin ko lang yung emphasis. Sabi ng 21, submit to one another out of reverence for Christ. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care their body just as Christ does for the church. Nagkaroon po ng mga alituntunin si Apostle Paul para sa Christian marriage and Christian family. But at the same time, hitting two birds with one stone, ina-explain niya din ang relasyon ni Kristo sa church. Ang relasyon ni Kristo sa bride o ang simbahan. At ang sabi niya dito, kusang ibibigay nung bride o nung wife ang kanyang submission kung sa husband, ng voluntaryo, ng masaya siya, na hindi siya pinipilit, hindi siya obligado, kusa niyang ibibigay ang kanyang submission kung nandun yung pag-ibig, amen, nandun yung pagpapakain at pag-aaruga ng asawang lalaki. Tama po ba? Tanong, ginawa ba sa atin ni Kristo ang pagmamahal? Ginawa ba sa atin ang pagpapakain at pag-aalaga? Kaya, kung binigay niya yon, karapat-dapat ba tayong magpasakop? Amen. Kaya ito po yung bigger principle ng passage na ito, na ang submission, ang mutual submission, ang way para ang isang church ay hindi mag-go out of control. Kasi po pag may isang tao sa church na gusto, ako ang control. Diba? Ako ang bahala sa lahat. Ako ang susundin. Pag po ganun na po, ang mindset ng isang tao, kahit isang tao lang sa church, nako, may mga tupa, may mga, na-click ko yan, may mga tupa sa church na maiinis. Ba't ako kailangan dyan mag-submit? Hindi naman ako love niyan, hindi naman ako pinakain niyan, hindi naman ako inaruga niyan. Kasi mga kapatid, sabi dito, be shepherds of the flock under your care, not because you must, hindi po obligado, but because you are willing, God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, ayan na, not lording over those entrusted to you. That's why even the leaders, speaking to the leaders, amen, speaking to the leaders, none of us can control this flock. Kasi ano ang way so that this flock will not go out of control? Mutually submit to one another. Even the head submits because the head of the ministry is just a person here,
But the head of the church is Christ. Kaya walang excuse. Kahit ikaw po yung tuktok na senior pastor, founding chairman, and the president, and the pinakamataas of the CEO of the CEOO A, B, C, D, E, F, G. Ikaw ang pinakatuktok. May mas mataas sa'yo. Yun si Kristo. So what's our job? Submit to one another. So why do people have control struggles? Ba't may mga taong nagsastruggle pagdating sa control? Dalawang extreme yan. May mga taong grabe, gusto nila sila lahat ang may control. Alala niyo yung dalawang picture? Gusto nila sila yung nagpapapit sa lahat. Gusto ko ganito mangyari. Bro, ganito nakikita ko sa buhay mo. Ito dapat mong i-take. Ito dapat yung course mong i-take. Tapos, ito bro, nakikita ko ito dapat yung pakasalan mo eh. Ito yung bagay talaga sa'yo eh. Ay, ito po kasi yung mahal ko. Ay, hindi kayo bagay. Hindi yan ang destined sa inyo. Hindi kayo ang tinadhana. Aba, wow! Woo! Sometimes, warning to the body of Christ. Sometimes, we go out of bounds and try to control other people's decisions. That's not our role. Di ikaw ang Holy Spirit. Amen. Hindi, Pastora, talagang narinig ko sa Holy Spirit. Okay, ipag-pray mo na marinig niya rin. Lalo na kung individual decision yan, personal decision yan. Hindi naman yan congregational decision. Hindi po kongregasyon ang pipili ng mapapangasawa ng member ng my member. Ay, hindi kayong tinadhana. Dapat yung tagaloob ng church. Hindi po. Hindi kayo pwedeng magpakasal. Hindi bagay ang anointing nyo at gifting nyo sa isa't isa. Galing! Hindi ho ganun. Forbid no one to marry. Huwag kayong magbabawal ng kahit na sinong magpakasal. Dahil holy matrimony, it's a covenant, it's a holy covenant. If they both want to enter to that covenant, huwag nyo silang pipigilin. Tama? Ang pigilin nyo, yung dalawang lalaki, ayan, talagang hindi tayo papayag dyan. O dalawang babae, hindi po talaga biblical yan. May mga boundaries na po. Hindi mo sila kinokontrol. Pinapakita mo sa kanila ang scripture, ang katotohanan. Hindi mo sila kinokontrol. Okay po, ha? Pero sasabihin mo, hindi kayo pwedeng magpakasal. Hindi kayo ang tinadhana. Mahirap yun. May mga taong may control issue. Control struggle. Gusto nila ang mangyari. Sa buhay ng iba. Problema na nga yun, di ba, Kuya Hero? Yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Minsan problema na yun eh. Kasi ayaw mo mangyari yung gusto ng Diyos eh. May mas malaking problema yung gusto mo mangyari sa iba. Matindi. Napakabait siguro ng taong yun Pati buhay ng iba. Gustong Paki Alamero. Tingnan nyo to. Kilala nyo ba yan? X-Men. Diba? Kilala. Itong dalawang karakter na to, mga mga controller to eh. Alam niyo ba, ang power nila mag-control? Tama? Si Professor, X lang pala siya. X mo na yan. Hindi na yung present ha. Si Professor X at si Jean. Wow, kilala ni Pastor. Si Jean Grey, di ba? Ang power nila, sa iisipin nila, ito ang gagawin ng taong to. At kukontrolin nila, di ba? Tama. Napanood ka na ba to? Ito ay comics lang. Hindi naman po tayo extreme. Ginagamit ko lang silang illustration. Kasi minsan, yung kanilang power, ang gustong i-execute ng mga Kristiyano sa ibang tao. Anak, ako ang intercessor mo ng ilang taon. Sundin mo ang tinig ko. Mga kapatid, as Christians, the voice of God, the word of God is our ultimate authority. Not the voice of men, not the opinion of men. With the exemption of the advice of your parents, kasi nasa Bible yan, covered sila, no? Sakop sila
ng provision ng Lord, ng pwede silang maging guide na pakikinggan mo. Obey your parents. Amen? Honor your parents. So, pwede silang maging tinig na gamitin ng Diyos para gabayan ka, pero hindi pa rin sila nangongontrol. Iba pa rin po yung control. Yung control, wala ka ng choice. Wala eh. Sabi nila, gagawin ko na lang. Diba? Yun po yung na-control na tao. No choice. Ito mga to, yung power nila, pagka grabe yung kalaban, tapos mamaya yung kalaban, gumagalaw ang kamay ko, hindi ko kinokontrol. May ibang kumukontrol. Diba? Alam niyo naman, kayo naman, di ba? Di ba? Alam yung power nila. May mga taong gustong makontrol. Pero sa kabilang banda, naalala niyo yung picture kanina dito, yung driver? May mga tao din namang ayaw ng control. Saan ba tayo lalagay, Pastora? Sa gitna. Huwag kang mangongontrol ng iba. Ang kontrolin mo yung sarili mo. A controlling nature often stems from an attempt to ensure a better life, resulting in an illusion of control. Kailangan ako may control sa buhay ko. Kailangan ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kala mo, control mo lahat, ano? So, ganito, ang sweldo ko, ganito, lahat, nakanumero na, dito pupunta, oras, nakanumero na, date, nakabook na lahat, may naka-appoint, di ba? May mga tao ganyan, talagang organized, planned, perfectly planned. Pero nirebuke nga ni James ang mga taong yan. Sabi niya, huwag kayong masyadong sigurado sa mga pinaplano nyo. Ang dapat niyong sabihin, if the Lord wills, if the Lord permits. Dapat kalooban pa rin ng ating Diyos na manlilikha ang mangyari sa ating mga nilikha. Hindi ng ating sarili. Amen. Kaya pag akala mo, control mo ang lahat, sorry to say, illusion lang yan. Ilusyonada. Ilusyon lang yan. Dahil hindi ikaw may control ng lahat ng bagay. Alam niyo po, maraming natauhan dito nung pumasok ng COVID. Di ba? Planado na lahat. Komputado na lahat. Book na lahat. Tapos biglang lockdown. Travel ban. Walang lalabas. Bawal lumabas. Kanselado lahat ng plano ng tao. Pinaalala sa atin ng Lord, hindi kayo ang may control. Isang pitik ng Lord, pwedeng huminto ang buong mundo. Tama. Isang kindat ni Lord, tapos lahat ng plano natin. Man can plan so many plans, but it's the purpose of God that will prevail. Pag kinokontrol mo lahat, sabi lang dito, it actually increases anxiety rather than curing it. Akala mo, control ko naman na yan. Pastora, kalkulado ko na yan. Naisip ko na yan, natimbang ko na yan. Kuha na yan lahat ng aking notebook, organizer, planner. Hop. Pag po tayo ay masyadong nangongontrol, tumataas lang po ang ating anxiety. Hindi naayos. Ano bang anxiety? Ano anxiety? Sige nga, dito sa mga tao sa aking... What do you mean by anxiety? Pag sinabing, uy, anxious ka. What is anxiety? Pag-aalala. Correct. Fear, ayun. Yun talaga po ang kakambal ni anxiety. Ang pinagkaiba lang ng fear sa anxiety, ang fear, alam mo kung saan katakot. Ay, takot ako sa ipis. Fear yun. Diba? Pag anxious ka, hindi mo alam ba't ka takot. Natatakot ako. Bakit? Hindi ko alam. Baka may mangyari. Masama ang kutob ko. Yun po ang anxiety. Bakit ka kinakabahan? Hindi ko alam. Basta parang nakakatakot. Parang may mali. Yun nga yung word na may maling kutob. Yan, anxiety po yan. Kaya yung mga tao, akala nila, well, plan ko na to. Gets ko na. Ito na ang mangyayari. Pero hindi natin alam. Nadadagdagan lang pala yung kanilang takot sa anong posible pang mangyari. So, practical reasons why people struggle with control. Ito po ay practical reasons. Meron din po akong ipapresent na biblical reasons mamaya. Ha? Number 1 is anxiety and fear of uncertainty.
May mga tao talaga na aminado po ako, dati ganyan ako. Pag hindi ko na plano yung next week, naku, feeling ko magulo ang buhay ko. Hala! Anong oras ang kailan ba ako makikipag-meet kay ganito? Talaga, kailangan nakasulat talaga. Meron akong weekly, daily planner. Monthly, yearly. Ganun ho ako noon. Yan ho ang aking personality. May mga taong gusto kinokontrol lahat dahil na-trauma sila sa past experience. Marahil na-fail sila ng ibang tao, umasa sila, ako nang bahala sa'yo, tapos na-fail sila. So ngayon gusto nila, hindi ko na ipagkakatiwala sa iba to, ako nang bahala sa buhay ko. Ako na talaga. Sabi nung agency, silang bahala sa application ko, hindi naman nila inasikaso, ako na lahat. Diba? May mga tama na, may mga trauma. Meron na may iba sobrang baba ng esteem at insecure na insecure. Ako, pag hindi ko to iningatan, baka sabihin nila, baka pumalpak ako. Diba? Kaya ho yung iba gusto control lahat. Gusto, sis, pwede mong i-adjust? Hindi na pwedeng mag-adjust. Hindi na pwede. Kasi baka sabihin nung, diba? Ayaw na, hindi na flexible. Talagang control ko lahat. Meron ding mga childhood upbringing. Ganun ho kami pinalaki ni mami, ni daddy. Kailangan talagang pag sinabi mong 2 o'clock, dapat 1:55 nandun na ako. Di ba? Meron ding perfectionism and trust issues. Walang tiwala sa ibang tao. Ako na bahala. Bro, pwede po ba kami mag-volunteer sa ministry na to? Tutulong din kami. Hindi na! Okay na, ako na lang. Mag-isa ko na lang para ayos lahat. Diba? May mga ganun ho. Now, according to the Bible, people struggle with control because of a lack of trust in God. Pride! Ako na lang, kaya ko naman lahat. Fear. Parang kamukha din nung kanina. And anxiety. And a sinful nature that seeks to dominate human behavior. Mas magaling ako sa kanya. Ako na lang dapat. Ako na lang gagawa ng gagawin niya. Di ikaw lagi. Pag sinabing lack of trust in God, this is a behavior where individuals trust God the least. Alam mo ba kung ano yung gustong-gusto mong kinokontrol? Yun daw yung area ng buhay mo na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Reflect on that. Diba? Kaya talagang hindi talaga sisiguraduhin ko talaga to. Hindi mo maisuko. Correct? Amen. Lahat po tayo dito at some point in our life will be guilty of this. Okay? Kahit ano yan. Halimbawa ako, doktor sa health. Pagdating sa health, hindi. Lord, kailangan ko talaga i-carbosystem to, tapos mag-aamoxicillin na ako mamaya. Tapos sasamahan ko na rin ng cepalexin. Di ba? Siyempre, kumputado mo, alam mo yung knowledge tungkol dun eh. Gusto mong kontrolin yung health mo. Kung minsan yun yung ayaw mo i-surrender kay Lord. Lord, you're my healer. Oo, pero dapat matapos ko yung ganyan. Di ba? Sometimes we take it. Ibibigay mo kay Lord. Tapos babawiin mo ulit sa kanya. Gusto mo ulit may control. Amen. The desire to be like God, ay yung pride. This struggle with control began in Genesis 3. When the serpent tempted Eve with the promise that eating the fruit would make her like God. Sige na, tikman mo. Pag kinain mo ito, magiging kang tulad ni Lord. Ay, talaga. Sounds promising. Ayan, kinuha na niya ang control. Ngayon, pagkakuha niya ng control, saan siya pupunta? Sa impyerno. Kasi siya na ang may control. Correct? The fear and insecurity. Controlling behavior stems from fear because of the fear of the unknown. The fear of negative outcomes, which leads to trying to force things to turn out in a certain way. Pupuwersahin mo na, pipilitin mo na. And of course, the fallen human nature. Dito ay mababasa sa Romans 8:5-8. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit
set their minds on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God, kaaway ng Diyos, and it does not submit to God's law, nor it can do so. Hindi na daw siya nagpapasakop at hindi niya kayang magpasakop dahil ang isip niya kaaway ng Diyos. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Binasa ko lang. Okay? Nasa Roma yan. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Gusto mo, ikaw pa rin ang control. Akong bahala. Huh? You! Oh, nagising tayo lahat. You, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Are you in Christ? So are you in the realm of the Spirit? So is your mind set on the things above? Amen. Kapag ganun po, hindi na po natin desire na kontrolin ang lahat ng bagay. Ang banal na spirito ang magtuturo sa atin na isuko sa Diyos ang mga bagay na ito, lalo na if it's out of your control. Pastora, kasi baka isipin nila. Yung isip nila, out of your control. Baka kasi hindi ako nila tanggapin. Yung pagtanggap nila, out of your control. Baka kasi i-reject nila ako, out of your control. Kaya kung masistress ka dyan, pipilit, hindi, magiging people pleaser na lang ako para hindi nila ako i-persecute. See? Ano nangyari sa atin? Sino na yung set your things on? Naging nandito na sa baba, imbis na doon. Sa taas. If it's out of your control, surrender it to the God who is in control. Hingi tayo ng wisdom kay Holy Spirit. Lord, nasa control ko pa ba ito? Pero pag ang issue, uminit kasi ulo ko kanina . Tanong, yung pag-init ng ulo, nasa control mo ba yan? Yes! Pwede mo yan kontrolin? Yes! Yung bugso ng damdamin, siya na! Pastora, nag-pray ako talaga nag-pray mo, nag-tongues pa ako. Lord, siya na ba? Tapos nag-confirm si Holy Spirit, siya na nga. Pero sabi nung katabi ko, iba. Yan po, that is in your control. Amen. In fact, even the manifestation of yung pagpupuno ng Holy Spirit, it's not really, quote and unquote, out of our control. Okay? Paano mo nasabi, Pastora? Kasi, hindi po pwedeng i-mind control tayo ni Holy Spirit. Ako'y nasasabihan ni Holy Spirit. Hindi na ako ito, hindi na si Pastora doon. Hindi po. Because even God respects our will. That is the portion of control that He gave us. The will of a person. Diba? Ang bait ni Lord. Actually, dapat nasa Kanya lahat ng will diba? Pero inimpartan niya tayo ng measure of control. Kaya meron kang will. Hindi nga binabiolate ni Lord ang will. Kaya po pag napuspos tayo ng Holy Spirit, hindi po masasabi natin, wala na akong alam, hindi ko na alam ang nangyayari. Alam mo pa rin yun, brother, sister. Diba? Alam mo pa rin po yun. Kaya nga, hindi po natin pwedeng sabihin na magulo na nangisay-ngisay na lang tayo, hindi ko na alam. Actually po, sa totoo lamang, hindi po inalis ni Lord yung control mo sa sarili mo. Diba?
Hindi talaga, minsan lang talaga, nakikarried away po tayo. Yun. Minsan talaga, puspos na puspos tayo. Kaya nasapak ko siya, pastora, sa sobrang talaga. Ba't kasi siya pumabi sa akin? Inis na inis ko naman ako sa kanya. Sa kapuspusan ko, pa! Buti nga sa kanya. Mga kapatid, order in the house of God. Amen. Huwag po natin idahilan, wala na akong control. Hindi ko ganun si Holy Spirit. Hindi po siya sumasapi. Ako ba ng Spirit? Kamukha ko yung santo ninyo. Hindi ko ganun. Hindi ko biblical yun. Even the prophets, when they are filled with the Spirit of God, nasa tino pa rin ho sila. Amen. Kilala pa rin nila ang pangalan nila. Hindi ho sila nagbabago ng kanilang mga... Thank you, Lord, for teaching us. Amen. Amen. Biblical lang. Huwag extreme. Amen. We honor and respect the Holy Spirit as He moves, but it is also in the Scripture, backed by Scripture, na hindi po nawawala sa kaisipan. Hindi po nababaliw ang isang tao pag napuspos siya ng Holy Spirit. Okay, hindi po pwedeng mabaliw ang isang tao pag napuspos ng Holy Spirit. Kung hindi, mas lalo siyang nawala sa ayos, di ba? Ang Holy Spirit, pag dumating sa isang tao, umaayos! Amen! Hindi gumugulo, hindi nagkakasakit. Amen! Oh, ayan. Hindi ko next conclusion na nga. The Bible suggests replacing the need for control with surrender and reliance to the Holy Spirit to produce self-control, which is part of the fruit of the Spirit. Ito po yung suggestion ng Bible. Hindi na rin tayo kinokontrol. Diba? Nagsasuggest siya na kusa nating ialay ang Lord. Lord, gusto ko to kontrolin, pero alam ko, mas alam mo ang tama. Instead of controlling the outcomes, Christians are encouraged to cast all their anxieties to God because He cares for them. Kaya kapatid, pag natitem ka na kontrolin na to, ipapasakamay ko na. Ibigay mo sa kamay ng Diyos. Doon hindi ka talo. Pwedeng hindi mo makuha yung ine-expect mo, pero pag ang binigay ng Diyos sa'yo, yung kailangan mo, yun talaga ang perfecto para sa'yo. Amen! Success does not depend on your expectation. Success depends on being aligned in His will. Amen! Tignan niyo to. Remember them? Nahin natin yung nandun. Yes. Si Abraham at si Isaac. Diba? Control naman ni Abraham kung susunod siya o hindi. Pero bakit isinuko niya pa rin? Papatahin niya yung binigay sa kanya. Kung nag-reason siya, Lord, ba't ka naman ganyan? Bigay bawi. Binigay mo na si Isaac, babawiin mo na naman. Akala ko ba, Lord, let me remind you, Lord, of your promise to me. You said that you will give nations at magiging marami. Bakit mo ngayon kukunin si Isaac? Kung nakipag-reason si Abraham, meron naman siyang paninindigan. Pero bakit siya sumuko? Amen. Lord, ikaw ang may control. Nagpasakop siya. Sabi nga ng maraming komentaryo, 3 araw siya umaakyat sa bundok ng Moriah. Sa loob ng ilang oras na naglalakad siya at tinititigan niya ang pinakamamahal niya, hindi kaya sumagi sa isip niya na, takasan ko na si Lord dito. Awol na lang ako. At least hindi na ako gagawin pa akong murderer ni Lord. Diba? Pwedeng tinetempt siya ng demonyo, di ba? 3 araw pa yun eh. Hindi naman instant yun eh. Pwede pa siyang bumigay bawi. Pero pinili niya ang tamang pagsamba. Ano yung pagsamba? Pagsunod. Pagsuko ng kanyang gusto. Ito po ang lalong-lalo na the best example. Luke 22:44.
being in anguish, Jesus prayed more earnestly. Jesus prayed more earnestly. And his sweat was like drops of blood. Alam niyo po ang tawag sa medicine ng drops of blood? Hematidrosis. Sabi ko, pinag-aralan ko ulit kasi para ma-refresh ako. Nasubukan niyo na po bang dugo ang inyong pawis? Sino nakasubok na? Di ba ang rare? It's a rare condition, but it's a possible condition. Nangyayari po talaga ito. Ngayon, sa sobrang stress, mental stress po ang cause nito ha, psychological or mental stress. Dahil po sa stress ng isip, yung mga maliliit na ugat sa ating skin pumuputok. Yes. Yun po ang reason. Pagputok ng mga vessels sa dulo ng ating mga skin, lalabas yun sa ating pawis. Kaya yung pawis natin may halong dugo. Kaya literal po yun, yung naranasan ni Jesus. Nasa sobrang tensyonado yung isip niya nung time na to. Remember, this is in Gethsemane. Ito yung breaking point. Ito yung turning point kung susunod pa siya o hindi. Alright? Nagdidesisyon siya dito ngayon kung itutuloy niya pa na maging Lamb of God o aawol na lang siya. Ganon po kalaki yung stress ni Jesus. Hindi, madali lang naman yun eh. Diyos naman siya, kinaya niya naman. Hindi po. Remember, nagkatawang tao siya. So, grabe po yung mental anguish. And the Bible, Luke 22:44 yun ha, being in anguish. Grabe yung pig. Hati. Grabe yung struggle. Grabe. Hindi lang, wala lang sigurong word noon na malagay. Grabe, sobra to the max. Siguro wala lang tayong words to describe nun, kaya nilagay na lang na in anguish. Ganun po kalaki yung struggle ni Jesus sa kanyang isip. Remember, it's in the mind. Nag-manifest physically yung kanyang struggle. At ano yung struggle niya? Kung isosurrender niya yung will niya sa Ama. Nagtagumpay siya nung sinabi niyang, di ba sabi niya, if it's possible, let this cup pass before me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Tugo. Ay, ako nagsastruggle ka sa control. The blood of Jesus burst out from the body of Jesus when he was struggling to control. Just to remind you, ano ang solusyon, Pastora, pag ako'y gusto ko ng control? Suko sa will ng Ama. He is the ultimate control. Hindi talaga, Pastora, pagka hindi ko kinontrol tong anak ko, mapapariwara ang buhay. Huwag mo siyang kontrolin. Isuko mo siya sa Diyos. Yung asawa ko talaga, Pastora, pag di ko pinagbawalan, talagang huwag mo siyang kontrolin. I challenge you. Ibigay mo siya sa kamay ng Diyos. Doon mo lang makikita ang tamang solusyon. Ano mang mga bagay yan na hindi mo maisuko-suko sa Lord. Yun yung reason na pinag-usapan natin to. Sino po ba may control? Amen. Woo! Babalik tayo ulit kay Jesus, our greatest example. While He could have controlled the situation. Di ba? Kung hinaharas siya, siguro isang kindat niya lang, boom! Tumba lahat yun. Pero bakit siya nag-submit sa will ng Ama? Kasi kinilala niya na mas makapangyarihan ang Diyos na may control. Manalangin po tayo saglit. Hallelujah. Thank you for teaching us, Lord, the truth that you are the God who is in ultimate control of all the things that we see, of all the things that we do not see. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang may control. Anumang sitwasyon ang aming harapin, anumang confusion ang maaaring pumasok sa aming isip, ikaw pa rin ang may control. Kaya sa mga pagkakataon hindi malinaw, hindi namin maunawaan, susuko kami sa iyong kalooban, Panginoon. We commit these things to your control, Lord. Teach us how to control ourselves and not to act by impulse or aggression. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magbunga ng self-control ang iyong pananahan sa aming mga buhay. At sa mga bagay na hindi namin kayang ikontrol, na hindi namin dapat ikontrol, hayaan mo na ikaw ang maghari, ikaw ang mamahala, ikaw ang maging taga-kontrol ng lahat ng bagay na nakapaligid sa amin. We trust you, Lord. We come back to the place of trust. We come back to the place of humility. We come back to the place to sit at your feet, Lord, knowing that you are our good shepherd. We shall not want. You make us lie down in green pastures. Whew. You lead us into streams. You lead us, O Lord God, into the path of life. Your rod and your staff, they comfort us. Thank you that you are our shepherd, Lord. We surrender the control to you. We give you full control, shepherd of our soul. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. See you po sa Sunday. God bless.